Lulong sa sugal ang gunman kaya ipinakiusap ng kanyang pamilya na iba na siya sa anumang kasino. Pero sabi ng isang eksperto, baka ito pa ang dahilan kaya siya naging bayolente. Saksi si Ivan Mayrina. Tila nagmamadali at mabilis ang lakad ni Jesse Carlos sa mahagip ng CCTV 10:80 ng gabi noong June 1. Makalipas sa 1 oras at 1 minuto, umalis siya sa bahay na iba na ang bihis at may dalang bag. Ito ang huling beses siyang nakita sa kanilang barangay bago tumuloy sa Resorts World, kung saan siya nagpuputok ng baril at nagsunog. Ayon sa PNP, dahil ito sa pagkakalalong niya sa sugal, na dahilan din ang samaan nilang ng loob ng kanyang mga magulang at misis. He is heavily indebted due to being hooked in casino gambling, according to his immediate family. He has a bank account with an outstanding debt of 4 million and several other non-bank related debts. Totoo yan na sila, pamilya din niya dahil sa kasino. Maraming gusto yung nangyari. Kung baga sa aksidente lang po, kung baga sa hindi na lang po kami ng patawad sa mga namatayin po. Patawad na lang po. Sabi ng mga magulang ni Carlos, hiningi na nila noon sa PAGCOR na pagbawalan siya makapasok sa anumang kasino. Kaya kabilang siya sa listahan ng halos 500 taong itinuturing na restricted personality ng PAGCOR. Pero tingin ng isang psychiatrist, ang pagban ang isa sa mga posibleng dahilan kaya naging violent si Carlos. At the early signs of addiction, ito ay magagamot. Kapag ito ay chronic na, kailangan ng long management and therapy of the dependency and addiction. Kailangan natin mapapakita sa kanya na ang gambling per se ay hindi siya lunas doon sa losses niya. Ang sabi ng PAGCOR, may mga helpdesk naman ng mga kasino para tulungan ang mga addict sa sugal at may TV at radio ad din sila para sa responsabling pagsusugal. In fact, sa malalaking IRs, meron silang mga psychologists at clinic doon na pag sinabi ng dealer, kailangan i-refer para sa talagang nalululong na, no? Sinasabihan din sila, sir, ma'am, magpahinga na muna kayo. 2014 nang i-dismiss ng Ombudsman si Carlos sa pagiging tax specialist ng one-stop shop ng Department of Finance dahil sa hindi pagdeklara ng ilang ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Kinwestiyon din ng Ombudsman ang pagkakaroon ni Carlos sa mga sasakyan at mga farm sa Batangas na nagpasatao ng sweldong nasa 210,000 pesos. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.